Ako yung tipo ng tao na sweldo ngayon, ubos next week. Hindi dahil sa bills pero dahil sa add to cart. Noong una, akala ko okay lang bumili ng maliit na bagay. Isang kape, isang gamit sa Lazada, konting low lang naman. Pero isang araw, nakita ko yung last pay later bill ko. At parang siya na ang naging boss ko. Akala ko 300 lang, pero ang binabayaran ko na 2,000 every month. May interest pa. Sinubukan ko mag-budget, pero ang hirap. Andyan pa rin yung temptation, free shipping today only, 100 off sa checkout, puro paalala ng gastos. Hanggang sa natutunan ko na hindi masama ang gumastos. Ang masama, yung walang plano bago gumastos. Kaya gumawa ako ng simpleng rule, needs muna, wants later. Ngayon, hindi man milyonaryo, pero may peace of mind na akong matutulog. Mas may control sa pera, at mas malinaw kung saan ako papunta. At kung gusto mong simulan din, eto ang 10 ugali ng mayayaman na pwede mong kopyahin kahit simpleng tao ka lang. Number 1. May plano bago gumastos. Hindi sila padalos-dalos. Tinitimbang muna, worth it pa to? May balik ba to sa akin? Pwede mong gayahin. Bago bumili ng bagong sapatos, tanungin, need o luho? May mas murang version ba? 2. Laging may emergency fund. Hindi lahat ng kita, ginagastos. May pangbigla ang gastos silang tinatabi. Pwede mong gayahin. Magtabi kahit 50 kada sahod. Wag i-post, wag i-announce. Ipon lang ng ipon. Kasi ang tahimik na ipon, mas malakas ang impact. 3. Hindi nagpapasikat agad. Hindi mo sila makikitang nagpo-post ng bagong iPhone kada release. Tahimik lang. Pero may kondo na pala sa probinsya. Pwede mong gayahin. Next time na mainggit ka sa tropa mong may bagong motor, tanungin mo, babayaran mo ba rin ba yung monthly niya? Tahimik ang tunay na yaman. Hindi flex, kundi peace of mind. 4. Nag-i-invest sa sarili. Pera nila ginagastos sa learning, books, courses, mentors. Pwede mong gayahin. May libre sa YouTube, may free webinar, podcast, TikTok na matino. Kung nagagamit mo internet pang chismis, kaya mo ring gamitin pang level up. 5. Marunong mag-budget. Hindi umaasa sa dasal tuwing kinsenas. Alam na nila kung saan mapupunta ang pera bago pa dumating. Pwede mong gayahin. Gamitin ang 3-envelope method. Gastos, ipon, gusto, kahit notes app lang, basta malinaw ang plano. 6. May long-term goals. Hindi lang pang weekend. Hindi lang sila nabubuhay para sa next sale. May 5-year vision. May 10-year plan. Pwede mong gayahin. Isulat sa notes. Saan ko gusto mapunta ang buhay ko sa loob ng 3 taon. Balikan tuwing Sunday. Wag lang puro budol list. 7. Hindi lahat ng oras, pera, ang habol. Health over haggard. Time over toxic na trabaho. Peace of mind over pera sa overtime. Pwede mong gayahin. May dagdag 500 pesos na racket, pero puyat ka na, irritable ka pa? Tanungin mo sarili mo, worth it ba ang kita kung kapalit ay burnout? Ikaw ang puhunan. 8. Marunong makipagkaibigan sa tamang tao. Hindi toxic ang inner circle nila. Hindi puro rants. Hindi puro gastos. Pwede mong gayahin. Tingnan ang mga ka-GC mo. Lagi bang reklamo? Chismis? Subukan mong sumama sa mga taong mahilig magplano. 9. Ginagamit ang pera para kumita palalo. Hindi nila tinatago ang pera sa alkansya lang. Pinapaikot nila ito. Pwede mong gayahin. May 500 pesos ka? Gamitin sa maliit na food jar business. Ukay-ukay live selling. Hindi mahal ang simula. Ang mahalaga, nagsimula ka. 10. Hindi umaasa sa swerte. Umaasa sa diskarte. Walang lotto ticket. May system. Pwede mong gayahin. Imbes na sana all gawing gawa na nga. Kahit 15 minutes lang kada araw. Magbasa, matuto, mag-budget, magbenta. Gawin mong habit ang diskarte. Ang tunay na mayaman, tahimik. Pero may plano, may mindset, may diskarte. Kung gusto mong simulan, type mo sa comments, tahimik, pero may diskarte. At tandaan, mayaman ang isip bago yumaman ang buhay.